Guys, for today's video, nagawa tayo ng quick unboxing ng helmet. Okay. So, it's an empty helmet, Jarama Retro Classic helmet. Okay. So, dalawa siya. Bakit kaya siya dalawa? Well, actually, gusto ko talaga itong helmet na to. Kaso, nung nag-aanap ako ng mga video, medyo kailangan ako sa information. Unang-una yung size ko is hirap hanapin sa mga motor shop or motor gear store or helmet store na malapit dito sa amin. So, ang ginawa ko, magharap lang online. Kaso, may nakita akong dalawang reseller or store sa Lazada. Isa is yung Spider, which is, I think, this is local release. And yung isa, empty helmet store siya sa China. Okay, so, marami ako nababasa na parang peki daw, blah blah blah. So, gusto ko tignan kung compare natin, no? Compare natin kung totoo nga ba kung ano yung pinagkaiba. Kasi marami naman ako nababasa na wala naman daw fake na empty helmet. Okay. Which is technically inassemble naman talaga sa China, no? So tignan natin. Unahin mo natin itong local release. Nung ate, parang mga 5 days bago ko na-receive. Pero ito 10 days since galing na siya sa China. Yung isa kasi actually sa wife ko yan. So, gusto ko malaman kung ano yung pinagkaiba. So, I have option naman kasi na bumili ako parehas dun sa store ng Spider sa Lazada. Pero gusto ko talaga malaman kung may pinagkaiba ba. No? So, let's check. Masyado sa balot. Ewan ko ba, talagang gusto ko yung Retro Classic na helmet. Although naka-adventure lang, adventure bike ako. Pero mas gusto ko talaga yung Retro Classic. So sa box, may kasama siya ito, clear visor. May kasama siya free. Actually sa box wala siyang pinagkaiba, no? Maliban lang dito. Dito sa dalawang icon na to. The rest is the same. So yun, meron siyang free visor, clear. Meron din akong in-order na na Revo Red, pero hindi pa dumating. Kasi mas trip yun. Parang dual siya. Para night and day. So yun. So may kasama siyang bag. Okay. And let's open it. Ayun. Nice. Okay. So ito yung helmet. Hopefully, kasha. Taong talaga siya. Compare dun sa gamit kong modular. So, meron din akong full face na helmet. Ano siya? Naka-quick release. Which is based sa pagkabasa ko. Local release siya. Which is dito sa atin. Quick release ang gamit.
Tignan natin mamaya rito kung tama yung sinasabi na kung sa China is naka-double D-ring. So mayroon pa sila sabi na like E-tag, which is not sure kung anong itsura nun. Parang ganda siya. Gaan talaga, promise. So bakit nga ba empty helmet? Bukod sa budget friendly, di ba? Pero isa to sa mga safest brand, no? Budget friendly. Although, syempre, hindi siya kasama sa mga top. Pero, at least, pasok pa rin sa IT. Pasok siya sa top 10. Ayun. Saka, ano talaga eh, kumbaga, kahit anong motor, I think, babagay ito. And then, I'm still, ano pa rin naman kasi, feeling ko rin kasi, mag-ship din ako sa cruiser bike. Kasi yun talaga yung ano ko eh. Ano nga edad natin. Yun napapasok yun eh. So yun. Isa pa rito, daming certificate nito. Mga safety certificate. No? Hindi natin isa-isa yun pero yung number 1 dito yung ECE 22.06. No? So karamihan ng nakikita ko kung nababasa ko kung bakit sila bumibili ng empty helmet because of that certificate. Kasi sa mga, I think sa mga China-made na helmet, sila lang yung meron ganun. I'm not sure kung meron na rin yung iba. Pero European, I think European certificate. Hindi ako kasi pag ganun talaga ako pamilya sa mga helmet. Actually, noong unang helmet ko, nagkamali pa ako ng bili ko. Ngayon lang kasi parang medyo ano rin ako eh also rin ako in terms of yung pagsuot ng helmet. Minsan kinakailangan din talaga na nagpapalit ako ng helmet. Okay, so buksan natin yung pangalawa. Tignan natin kung para siya. So wala naman siyang sticker. I think this is just a badge or etiketa, no? Let's see. So open nga lang pala air vent nito. Wala siyang saraduhan. Except for dito yung additional. Dito may additional air vent siya. Kaya talaga naman, I think, lessen ng fog nito. No? Ganda niya talaga. Tingnan natin ito. Ito naman, more on, makaiba yung design na kinuha. Kasi, may gusto ko malaman kung pagpapalitin ko ba ng pads is possible na magamit ko. No? So, parang dalawa na rin yung pwede kong gamitin yung helmet. Meron pa sila ganito. Aba, mukhang may kasama siyang anti-fog. Ayan. Fog resistant. Okay. Ito yung sa empty helmet sa Lazada. Don't worry guys, then I'll let you decide kung saan kayo order. No? Pero kung order kayo kasi sa yung China release, mas marami siyang sizes doon. Promise. And then, may kasama na rin siyang free na balaklava. Pero I don't think nagagamitin yun. Medyo ano lang siya. Pang free lang talaga siya. Let's see. Marami siyang sizes. Ulitin ko sa China. China release. Wow. Ganda. Wow. So yun nga, totoo yung sabi nila. Sa China release, they use double D-ring. As you can see, not sure kung makita ninyo, no? Pero double D-ring siya sa China release.
Wala siyang kasamang additional visor or ano. But same loob. Parehas. Parehas siya. Walang pinagkaiba. Design of course, magkaiba talaga sila ng design. Pero, parehas sila, wala silang pinagkaiba. No? Even at the back. I'm not sure what the A means. No? Ito, may nakalagay dito na A. So, hindi ako sure kung ano yan. I think. Yun lang, no? So, yung sa China, wala siyang ICC sticker. Pero, meron naman siyang DOT. Saka yung ECE 22.06. I'm not sure kung mapapansin pa yun dito. Pero alam ko talaga sa Pilipinas, required is yung ICC. Pero, malay mo naman kasi international nga eh. Yung ECE, I believe that is for meaning pasado for racing. So I think mas mataas pa sa ICC. Ano? I'm not sure kung paano nila pero iba rin, ganda rin. No? Ang I think my wife will gonna like this. Mas magaan to kaysa dito. Not sure why pero hindi ko makita yung difference. Mayroon makikita. Tingin ko mas maliit. Oo nga, mas maliit yung ano. No. Tingin nyo guys. Tingin ko mas maliit. I don't think na pwede magpalitin yung pad. Kasi mas maliit siya. Mas maliit siya ng yung kanyang shell. Huh. That's good. Kasi I was thinking kasi talaga na masyadong malaki sa kanya to. And alam ko kasi yung mga ganun na yung may shell difference lang is HGC. Pero same din pala sa empty helmet. So hindi ko siya pwedeng pagpalitin. Sadly, I think order ulit ako nito ng ganito. Para parisang siya. Kasi mas gusto ko yung design niya, gusto ko yung pagka-gloss niya. Gusto ko rin yung pagka-double D-ring niya. Yung double D-ring guys. Okay din naman sa akin ang this. Saka iba ano niya, yung kanyang pads. Parang may pagka-gamusa. Not sure. Dito hindi silk. Silk siya, hindi siya gamusa. Ito yung local doon sa Spider, no? So basically, ito yung mga nakikita mo, mabibili niyo sa mga store kung available. I think parang mas maganda sa China. Tingin ko lang tingin ko. Parang mas maganda ito. And I think I'm gonna get another one. Same design, paparisa ko si wife. Think. Ngayon, tignan natin kung pwede bang mag-swap ng lens. Para malaman talaga natin, no? Kung talagang unahin natin sa lens. I don't think kasi na pwede sa pad. Siya nga pala, iti-testing din natin ito mamaya. Para yung comfort naman. Ano ba ito? Ayun. Yan natin kung pwede. Ito bang isang nagustuhan ko nito? Tapos, nahulog siya. Ayan o. Diba? Ang bilis yung kanila. So, ngayon, ito ang gamitin natin. Testingin natin ito. Or, testingin natin. Testingin natin kung papasok. Although ito is for large, not sure kung papasok kasi nga, diba? Maliit yung shell niya. Pero hopefully, yung shell lang. Hopefully yung position ng ano is also the same. Wow.
Yep. Both the same. Natin isa. Check natin. So yun, hindi kayo mangangamba na baka dahil sa China siya, magkaiba yung lens. Yeah. Ayan. About the same. Walang challenge sa pag-close open. Ayan. Hindi lang talaga siguro ito papasok sa akin. I don't think so. Kahit palitan ko pa ito ng... Sayang, gusto ko pa rin naman sana yung design. Gusto ko yung design. Parang gusto ko rin siya matry. Lalo na sobrang liit. Although malaki naman yung ulo ko. Kaya excited ako masuot ni wife sa mga rides namin, sa magiging rides namin soon. No, medyo mataas pang gasolina. Siyempre, ano muna tayo? Hinay-hinay muna tayo kasi hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng trouble sa Middle East. No? So, hinay-hinay lang. But, as of now, I'm feeling excited no? Magamit ka. Balik natin kasi para silver ng gold. Balik natin. Maganda. So, hindi ko na siguro talaga sila itatry pag palitin ng pad. Nung padding niya. Kasi I don't think na talagang kakasya siya. Okay lang. Kukuha lang tayo din ng ganitong model. Gusto ko rin kasi talaga magkaroon ng ng helmet na naka-double D-ring. Kasi yun, lakas maka-premium. Kasi nga, di ba, sabi nila, yun yung old school na ng helmet. Pero, sa may scientific basis na siya rin yung pinaka-safe. Hindi ko na alam kung ano yun. Sabi-sabi lang naman. No? Ay, gaya lang ako. Hindi, wala rin naman tayo wala na naman tayong time research pa. So, yun lang yung naririnig ko. Mostly, sa mga nagre-review rin. Thank you sa inyo sa information. And, uulit ako yung sa China recycling. Kahit wala siyang ICC, I don't think naman kasing mapupuna pa yan. I don't think na maano pa yan. So, syempre, no, tumatakbo ka naman. Tapos may libre pa silang tawag nito. It's the anti-fog. Hindi ko naman ikakabit to. Kasi I don't think naman na kailangan to ni wife. Dahil lang naman siya naka-OBR sa akin. Now, let's test. Alam mo, dapat nga kukuha pa ako nung double XL. Hanggang 3XL meron sa China. Dito sa atin kasi kadalasan ng XL. Promise. Pero nag-try ako. One time. Yung malapit sa amin. Trinay kong sukat. Masya naman. Yung XL. Sabi ko siguro pumapayat na ako. Kaya natawa ng misis ko. Kaya sabi ko, kailangan ko ng palit kasi para makapagsuot-suot na ako ng ibang mga jersey, mga liit na jersey. Tapos lalo na ngayon, gumagawa tayo ng video. So, testing natin. Kung okay siya. Pero kasi sa akin, XL, nung nandun sa shop. Kaya kumuha ko online. Yep. Perfectly fit. Snug fit siya. Pero para kumbaga riding wise, safety wise, fit lang siya.
Pero ganito rin kahigpit dati yung chili ko na double XL. No? Ganito ko rin binili. May pizza dahil sa mataba lang talaga yung piece mo. Yan, magagamit ko naman siya. Hindi nga, medyo parang sa ngayon, snag na snag siya. So, as time goes by, ano naman yan, maglulusen. No? Kasi alam ko na kami, ano yun, parang memory pad. Parang gusto ko yung fit niya. Very comfortable. Yung talagang parang hindi siya gumana, hindi siya umaano. That's the best, ano naman, talagang magagamit mo. Or, basically, yun talaga yung hinahanap natin sa isang helmet. Yung hindi siya alog-alog. So, yan. So, bukas gagamitin natin ito, ite-test natin ito. Or later pala. Test natin. So, gusto ko rin talaga na ito. Think kukuha ko na ito. Kuha ko yan. Pero, okay din ito. Gusto ko rin yung kulay kasi ito rin yung kulay ng motor ko. Silver. Kaya ito yung kinuha ko. Na may touch ng red. Although, parang orange siya. Pero I like it, guys. No? So, final thought, wala siyang pinagkaiba bukod dun sa ICC. No? Quality-wise, parehas naman silang MT helmet. I don't think na isa sa kanila is fake. No, magkaiba lang sila ng region ng release. No? But they're both high quality. No? And I think they're both genuine MT helmet. No? Like it. Okay. Check nyo na lang sa description yung lalagay sa yung link. And then, like what I mentioned earlier, kayo na bahala kung saan kayo kukuha. Kung local release or China. Mas marami silang sizes doon sa China. No? Ako size yung ano ko 62 eh. Sakto-sakto to, 62. But kung gusto niyo medyo maluwag-luwag ng konti, you can go up to double XL or up to triple XL sa China. But dito napakahirap pumahanap kasi. Siguro dahil na commonly sa mga Pilipino is maliliit. No? Hindi kasi nalakas kumain tulad ko. Alright. Yun lang. Abangan nyo yung review. Mag-i-rides natin to. Details, the best talaga. MT helmet. Ganda. Excited na nililin to. Namin ni wife. So, papartneran ko pa siya. So, yun lang mga ka-adventure guys. Maraming salamat. Dugtong natin yung follow-up natin yung video yung sa quick ride. Quick ride lang tayo. Yan, para mabigay ko sa inyo yung feedback kung kamusta naman siya sa ride. Okay? So, yun lang. Thank you very much. Alright. Okay. So, papunta tayo ngayon sa General Trias, Cavite. By the way, hello ulit sa inyo, mga ka-adventure. So, that's Venture here again. No? So, ngayon yung gamit natin yung in-unbox natin last time. MT Jarama. Okay. So, testing na. This is just a quick ride. Few kilometers from Imus to General Trias. Actually, doon yung family ko sa mga in-laws ko, Lancaster. So, susunod lang tayo doon after ng shift natin sa work. Okay. And pasamantalayin natin, no? Na tayo ay dito at na nag-ahay sila, mga bata.
sa sasakyan. Mga ano siguro babakasan din. Okay, since Holy Week ngayon, I suspect na wala namang ganong traffic. Then dito tayo dadaan sa may Karsadong Bago kasi magpapaarga tayo sa COI. Tatry natin. Tinuruan ako ng isang katrabaho ko using the app Price Lock. That is to get discount. Few discount in pesos. Basta may discount, lalo na ngayon sa panahon din sa mahal ng gasolina. Kasi sobrang taas talaga. Try natin dito. Papawarga tayo. Nag-top up ako ng at least 500 dun sa app. Kasi nakita ko dun sa mobile app nila. Mas malaki discount dito since may daan din naman dito papunta ng General PS or Lancaster. Yun nga, dito tayo si Oil Karsadong Bago to. If I'm not mistaken, yung pagkakacheck ko dito around 10 pesos yung discount. Hopefully, hindi sila plus minus, no? Like other things. Or, you know, like Mrs. SM, di ba? Well, even sa mga online, online shop, di ba? Sometimes bago sila mag-sale, tataas muna nila yung price. Di ba? Let's say na mag-sale sila ng 50% off. Yung product price is 1,000. Di ba? Then mag-sale sila ng 50% off, gagawin nilang 1,500. So pag yung 50% off, 750. Diba? Parang nainas. Hindi talaga labi nila 50% off. Kasi siyempre, marketing strategy lang naman talaga yan eh. Maraming mga ganyan naman talaga. And I think that's pretty much, aware naman halos lahat. Pero kasi siyempre, iba pa rin talaga pag narinig mo 50% off, 70% off. Diba? So, para talaga nakaka-engganyo. So, hopefully, dito sa COI, dapat kung ano talaga yung market price nila, and then ganun din yung discount. Kasi baka mamaya, 95 yung discount nila, tapos sabihin na 10 pesos yung discount. Ay, 95 yung price nila. Then, may 10 pesos discount. And then, ibigay nila sa'yo ng gagawin nila 100. Papatungan lang, gagawin lang 100. Diba? So, may 10 pesos. So, 90 pa din. So, parang 5 piso yung binigay na discount. But still, may discount pa rin naman. Still good thing. Sa ngayon kasi talagang yun ang napaka-importante. Ang discount. Actually, hindi ko nga sa kabisado. Saan exactly yun. Alam ko lang yung Karsadong Bago. Not sure. Nakikita ako siya. Karsadong Bago to lang. Dito may total. Dito pagkaliwa Karsadong Bago. Yan ang parang bago kung tawagin. Hopefully makita natin kaagad. Pag nakapagtapap ako ng 500, yun yung gagamitin ko, by the way, yung price lock. So yun yung gagamitin natin pambayad instead of GCash or cash payment. Yun yung app mismo gagamitin natin para matutunan din natin. Yung katrabaho kasi ang ginawa niya is yung katrabaho ko ang ginawa niya is bumili siya ng 10 liters. So per liter naman siya on any sea oil. Then yung per liter naman yung karga niya. It doesn't matter kung anong price. I believe yun yung inspiration niya. Yung sa branch na yun, basta tinapak mo naman siya ng per liter. So okay din yun. Kasi sometimes naman talaga hindi naman talaga pare-pares yung price. Depende sa location naman talaga. And that's given. And I think naman lahat naman ng mga motorists is pretty much aware about it. Yan parang medyo marami pa rin tao, no? So going back, ano nga ako dito, wala na tayo.
Hindi natin alam kung ano talaga yung purpose ng video na to. Technically, yung purpose ng video na to, balik tayo. Yung MT Jarama na itong suot ko ngayon. So far, yeah, very comfortable. Sobrang gaang para sa akin, para sa akin. I'm not sure, siguro baka mamaya sobrang sanay lang kasi ako ng mabigat. Di ba? Pero para sa akin, sobrang gaang. Actually, kasi ito kasi parang parang 1,500 grams, no? Or 1.5 kilo. Then, meron sila na parang 50 grams plus minus, depende, no? So, yung sa wife ko, yung isang ganito, na binili ko para sa kanya, which is medium size, like what I mentioned, dun sa unboxing video, no? I got surprised na ano pala siya, depende sa size yung shell niya. I was thinking na kasi yung shell niya is, everything is parang extra large. Tapos sa pads lang ano. Kaya sobrang gaan niya, like, as in, 1.4 kilo. Diba? Imaginein mo naman yung 1.4 kilo. Diba? Kahit kanina pinatesting ko sa kung pagising niya, bago sila umalis, papunta doon sa in-laws ko. Sabi ko, try mo. Sabi ko, matutuwa ka. Sabi ko gano'n. Kasi nga sa dating helmet na binigay ko sa kanya, bigat na bigat siya. Naiinis siya sa medyo maluwag. Maluwag sa ano niya. Saka yun nga, naiinis siya dahil bigat daw sa bigat. Which is, yun nga, pagkasawag niya kanya, talaga sabi ko, talagang gaang. Tapos sabi niya, medyo snaggy siya, pero hindi na siya gumagalaw. So parang lumalabas as one na yung ulo niya sa kanyang helmet niya. Diba? At uminig siya walang pagkalo, which is yun ang maganda. Ito sa pisngi ko medyo snaggy siya, nakikita ko nga parang binabaluktot yung mukha, pero kasi dahil sa mataba yung pisngi ko, diba? Mataba yung pisngi ko, so hindi na kasalanan ng helmet yun, diba? Yung sakasakali naman na magpa-plus 1 ako, magaan naman, ma-compromise naman yung part ng head ko kung magpa-plus 1 ako kasi lumawag sa lahat. Ito naman, fit na fit doon sa ulo ko, yung mismo yung taas, fit na fit siya. Sa ano lang, sa pisngi, pero time goes by, sabi naman niya. Actually, from last night, then hanggang ngayon, pero medyo ano na nga, parang lumuluwag na. Or, alam mo yun, kasi memory foam siya eh. So parang sasanay na yung pisngi ko. O siguro mas gusto ko yung lumiliit na pala yung pisngi ko. Wow. Ano si oil dito? Ay, wow. Pag wala, gagawin na lang natin, magpapakarga tayo sa akin. Gaso lang yun nasa carbag 2. Kasi baka ito sakop pa ng baksadong ako. We'll see. Pero alam ko hindi na eh. Halapan na to eh. Kung kahabaan na to eh. Halapan strip. We'll see. Wala, malamang buwak sa tayo magpapaarga doon na sa may Anabu. Sayang naman. Kasi sabi nila sa app nila, mas malaki ang discount eh. Kasi ako naman naniwala kasi nga looban siya. Still, okay naman. Kalahati pa naman yung ating tanke. Gusto ko lang i-try. Kasi kagabi lang dinis ka sa akin yung pagtrabaho. Gusto ko lang naman i-try sana yung still, hindi naman siguro mawawala yung pera doon. So yun, going back, nga sabi ko yung helmet, sobrang comfortable niya kahit sabihin natin na
niya na sa nakikita sa aking pisngi. Pero komportable pa rin ako. No? Hindi talaga siya yung masakit. Meron na tayong like 15 minutes na nag-video. Not sure. 13 minutes. 30 minutes na tayo nag-video. So, more or less around 17 minutes ko na sakot ko. Wala pa namang sign ng stress. Pakamalan. Siguro hindi pa naman before pa ako.